Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At ito nga mga kababayan, grabe to, na binigla ang lahat, grabe ang nangyari kay Estrada. Kumpirmado na, nako, Tamba, PBBM, ex-PRRD, naiyak. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Nako, nagalit na po si Pulong Duterte. Baka na again, Pulong Duterte at saka si Tambaloslos. At eto si Tambaloslos, nako lagot. Yung asumero si Tambaloslos, isa po yung... Rosalie, ano yung paliwanag ni Congressman Duterte sa House Resolution na inihain niya sa Kamara? Aga, inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Resolution number 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa, kabilang na yung umano'y extrajudicial killings o EJK. Subalit hindi lang anya dapat investigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa sa Davao lawmaker, Ako yari ito, teka muna, eto na. Pinaiimbestigahan at may resolusyon na si Pulong Duterte, yari na po. Kasi alam niyo po, gustong paimbestigahan, lalo na ito po ang issue nila papapasukin yung ICC. Yan po ang totoong kwento niyan. Yan ang kabuuang kwento niyan. Ginagamit itong EJK, di umano, sinampahan na rin ng pula. Alam niyo naman, pakana ng dilaw yan Okay? Ngayon, instead na, tinatagurian nilang fake news, itong EJK, di umano, ng mga Duterte, sinampahan pa ng pula. Nakita niyo naman sila, di ba? Binibintang na rin kay Duterte. Ay dyan na rin sila Tamba, binibintang. Ewan ko ba ito talaga si Tamba, Hindi ko alam kung ano ba ito, Kung talagang ito ba ay parang puppet ng isang politiko dyan. So, ibinibintang at pinaiimbestigahan. Okay, itong EJK, itong extrajudicial killings nitong si Duterte, di umano. Ayan, maganda ngayon itong resolution ngayon ni Pulong Duterte. Magkakabulat-latan. Teka muna, bakit lang iimbestigahan nyo yung sa tatay ko? May patas dapat. Alam mo, may punto po si Pulong Duterte ron, Kung mag-iimbestiga kayo, dapat imbestigahan nyo lahat. At sinabi niya, 25 years back, kahit simula pa sa kay ERAP, imbestigahan niyang EJK na yan. Aba, mayayari ka dito, ERAP. Teka muna. Pero, hindi lang dapat yung nakaraang 6 years ni Tatay Digong ang imbestigahan. Para sa akin, dapat imbestigahan din yung ngayon. Meron bang EJK ngayon? Para patas tayo. At nung panahon ni ERAP at yung mga sumunod pa kay ERAP. Pero, Pulong Duterte, I beg to disagree. May kulang po kayo. Bakit kanyo? Dapat isinama nyo na. Pati nung panahon ni Marcos Sr. Isuntitin nyo. Kasi kung mag-iimbestiga ka ng dating presidente, to be fair, imbestigahan lahat. Diba? Gaya ng sabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Kaya iniimbestigahan. Well, then, imbestigahan nyo rin si President Senior. Di ba? Hindi, sabi, Coach Oli, patay na hindi, di ba? Baka yung galamay niya may kasalanan. O baka yung mga sekretary niya, o yung kung sino man, cabinet members niya, may EJK din. Ang punto rito, pag mali ang EJK, kay Tatay Digong, mali sa lahat. Hindi tayo dapat namimili kasi across the board, dapat lahat ng pantay-pantay. Di ba? May pagbatas na applicable kay Juan de la Cruz na pinakamaliit at si Juan de la Cruz na pinakamayaman, lahat yan sa pool. Walang pinipili ang batas. Hindi okay, imbestigahan natin ang DDS. Hindi ganoon. Wala namang grupo-grupo yan, wala namang kulay-kulay yan. Kakal. Kasi, alam mo, sa totoo lang hindi ko nagugustuhan yung nagiging ugali na natin na pag kami nakaupo na bago, sisisihin nyo yung, naging gawain ba ni PRRD yan? Yung sinisi yung previous administration? Hindi naging ugali ni PRRD yan. Sisi, kasi kasalanan mo. Hindi, move on. Trabaho tayo. Ngayon, parang lahat na lang. Kulang na lang pagpatay kay Jose Rizal, ibintang kay PRRD. Lahat sisisihin si PRRD.
Hindi ko maintindihan bakit hinahayaan. Posibleng wala silang direct hand. Pero dapat na hinahayaan nyo yung ganyan, kailangan patas. Good shot ka, Pulong Duterte. Kailangan talaga maimbestigahan din yan. Na magkakalabasan. Yung mga presidente bang yan matitino? Ay, baka yung mga presidente niya magnanakaw din. Wala tayong pinagbibintangan. Wala tayong pinapangalanan. Pero baka mamaya, turo sila ng turo, mga magnanakaw naman. May kasong pandarambong, kung ano-ano. May korupsyon, may hindi nagbabayad ng tax. Hindi natin alam, di ba? Bakit Duterte kayo ng Duterte? Diba? Tapos sasabihin nyo, mahina si Duterte. Tapos sasabihin nyo, matatalo si Sara. Wala na kayong bukang bubig kundi Duterte. Pati mga vloggers nyo, Duterte ang bukang bibig. Hindi sila kikita, hindi sila magkaka-views kung hindi Duterte ang topic o hindi pa si Pastor Kibuloy ang topic. Alang boses si Pulong sa Kongreso. I agree. So yun mga kababayan, eto total, taong bayan rin naman talaga ang nag-pusga sa kanila. So mga karibin natin, sa palagi nyo, tama po ba itong gagawin ni Congressman Paulo Duterte? Pero naghain na po siya ng resolution, no? Patungkol po dito na dapat imbestigahan lahat na naging presidente, no? In terms of AJK, no? Hindi lang po yung si PRRD lang, kundi lahat po na naging presidente ng Pilipinas. Malay po natin. Tama rin naman kasi, di ba? Kasi malay natin, mas malala pala yung mga nangyari ng mga nakaraang administrasyon maliban po kay PRRD, di ba? Mas malala po yung AJK. Hindi nga lang, gaya ng sinasabi ko, hindi lang po na iaano sa tao, no, na ipapakita kasi hindi naman nila binibigyan ng pansin ng mainstream media. Nagkaroon ng laman sila ng pansin ng mainstream media nung panahon na po ni PRRD. Pero nung panahon po nila Estrada, no, nila Marcos Sr., sa palagay ko nga po sa panahon po ni Marcos Sr. controlled po ang media, di ba? Controlled ang media pati sa panahon po ni Pinoy, di ba? Kontrolado po nila ang media. Kaya hindi po dito lang po sa administrasyon ni PRRD, no? Talagang galit po ang mga mainstream media kasi pinag-PTPI ni ni PRRD, yung mga mainstream media na mga gumagawa ng mga maling balita. Kaya galit talaga sa kanya ang mainstream media. At doon din nag-focus ang mainstream media sa EJking sinasabi nila. But wait, mga kababayan, gaya nga po ng sinasabi ni Coach Oli, paano yung mga nakaraang administrasyon? Hindi naman nakakarating sa taong bayan, no? Yung mga ganong klaseng insidente. Hindi nga rin natin alam kung inire-report din, di ba? Kasi hawak nga nila ang mainstream media. Kaya dapat po talaga imbestigahan po ito mula po nung unang panahon, di ba? May nag-comment po, sabi, bakit pa magpo-focus sa panahon pa ni Kupong-Kupong, di ba? Ayun sabi niya, mga nakaraan daw, dapat si Duterte daw ang fokusan ngayon. Yun nga po. Kasi, paano mo masasabing mayroong AJK kung wala kang comparison within the country? Yung kinukumpara nyo yung sa ibang bansa naman, diba? Dapat ikumpara nyo yung mga data ng mga nakaraang administrasyon, baka mas malala pa. O baka sila pa ang maparusahan kung meron man, diba? At hindi po si PRRD. Bakit? Kasi yung Kongreso, okay, hawak na po yan ni Tamba. Kaya ulit, pinaliwanag ko na to sa live, maganda ngayon yung nangyayaring rigo doon sa Senate dahil di umano, ito ay parang lumalabas ay hawak ng BDS o hawak ng PDP or to the very least, hindi hawak sa liig ng administrasyon. Kaya nga, pansinin nyo, nagkaroon ng dinner, okay? Ibig sabihin nun, naglo-loyalty check yan, which is normal na nangyayari, pero may loyalty check, kailangan maano niya ang Senado. And I don't think kaya nilang hawakan ng Senado to balance yung pagiging hawak nila sa liig ang Kamara. Okay, I believe you.
wala pong boses si Pulong sa Kongreso, I believe you, pero maganda na rin yung naghain ng resolusyon. At least, mabubuka sa mata ng taong bayan. Kaya po, ito po, nasa sa amin na pong mga DDS vloggers, nasa amin mga nasa broadcasting, nasa sa inyo pong mga DDS, ang pagpapakalat nito. Kaya nga sabi ko, i-like nyo, tulong-tulong tayo, ikalat natin. Kasi, yan po ang isa sa armas natin. Kung sakaling walang boses yung politiko dahil pinagkakaisa-isahan, tayong mga DDS ang magtulong-tulong. Ikalat natin. Lahat ng mga vloggers na DDS, i-discuss to, paingayin to. Nang sa ganun, ang kanilang magising. Teka muna, nakabantay ang mga DDS. O, kayo rin, ikalat nyo yung mga video na ganito, hindi lang yung sa akin, pati yung sa mga DDS. Kukunti na po ang nagdi-discuss niyan. At tatandaan nyo, busal ang bibig ng mainstream media. Kaya nga po, SMNI, pinasusuportahan ko sa inyo dahil ito na lang ang So yan mga kabayan, talagang malaki po talagang papel no ng mainstream media in terms of information dissemination. Kaso nga lang mga karibin natin, hindi rin naman natin maikakailan na talagang bias po. No? Sa panahon po ni PRRD, talagang konting PI lang, balita na agad eh. Diba? Pero dito sa administrasyong ito, sa mga nakarang administrasyon, di ba? Halos wala naman silang puro mga mabubuti lang yung hinaharap nila sa mata ng tao. Kaya nga yung sinasabi ko mga kababayan na we cannot predict no kung ano yung nangyari nung panahon yun kasi pero hindi natin makikita no, hindi natin makikita kung wala po tayong comparison po ng data kung ilan po ang may mga kasong AJK nung panahon pa nila, kung sino man yan mga pangulo no, mga nakaraang pangulo maliban po kay PRRD. Diba? Kasi hindi nga po natin malalaman kung AJK ba ito or normal lang ito. Diba? Pero ito lang ang masasabi ko mga kababayan bilang Duterte supporter. Alam na po natin na mangyayari ang ganito. Kasi sa kampanya, pangangampanya pa lang nung nakarang eleksyon ni na eleksyon pa ni dating PRRD. Diba? Sinabi niya na yun eh. Sinabi niya na po na madugo talaga. War on drugs. O at least, prangka, di ba? Prangka po, bakit nanalo pa rin? Na ganun na nga ang intention niya, di ba? Ibig sabihin, gusto rin ng taong bayan ng ganitong pagbabago. Unlike po, yung mga nakarang administrasyon, baka tinago pa nila. Baka ikinakahiya pa nila yung kanilang nagawa sa war on drugs nila. Diba? Kung meron man. Diba? Well, anyway mga kabayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. Kung ano man po ang inyong opinion, i-comment naman po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa video nito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.